Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na muli nating pinagkalooban ng pagkakataong magkita-kita sa umaga na ito sa simula ng isang bagong araw na puno ng pag-asa, puno ng mga pagpapala at puno ng mga oportunidad na makapaglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng hininga ng buhay, na ginising tayo mula sa ating pagkakatulog, at na pinahintulutan tayong makita ang liwanag ng bagong umaga na ito. Ang bawat umaga ay isang regalo, isang fresh start, isang pagkakataon na magsimula muli at maglakad ng mas malapit sa kanyang presensya. Ako ay taus-pusong nagpapasalamat na kayo ay narito, na kayo ay handang makinig, handang manalangin, at handang buksan ang inyong mga puso sa mensahe ng Diyos para sa atin ngayong araw. Sa gitna ng lahat ng mga hamon na ating kinakaharap sa buhay, sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumadating sa ating landas, narito tayo ngayon, nakatayo sa harapan ng trono ng Diyos, handang humingi ng kanyang tulong, proteksyon at gabay. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na kahit ano pa ang nangyari kahapon, kahit ano pa ang mga pagkakamali nating nagawa, kahit gaano pa karaming beses tayo nahulog at nabigo, binibigyan pa rin niya tayo ng bagong pagkakataon ngayong umaga na ito. Ang kanyang mga awa ay bago tuwing umaga, ayon sa kanyang salita. Hindi niya tayo pinababayaan sa ating kahinaan. Hindi niya tayo tinatalikuran sa ating kasalanan. Sa halip, hinihintay niya tayong bumalik sa Kanya, handang tanggapin tayo ng bukas na mga bisig, handang patawarin tayo ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Kaya nga ngayong umaga, tayo ay magpupugay sa Kanya. Tayo ay magpapasalamat sa Kanya at tayo ay hihinging Kanyang gabay at proteksyon para sa buong araw na naghihintay sa atin. Salamat Panginoon sa pagmamahal mo na walang kapantay, sa biyayang hindi natin kailanman karapat-dapat, at sa pag-asa na inihahatid mo sa aming mga puso tuwing umaga. Ngayong umaga, tayo ay magsasalita tungkol sa isang napakahalagang paksa, isang tema na dapat maging sentro ng ating panalangin araw-araw. Pag-uusapan natin kung paano natin haharangin ang lahat ng kasamaan na nakapaligid sa atin at kung paano natin lubusang ibibigay ang ating mga kaluluwa sa Diyos. Nakatira tayo sa mundong puno ng mga panganib na espiritual, mundong sinisikap ng kadiliman na sakupin ang ating mga puso at isipan. Ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng dugo na ibinuhos niya sa krus para sa atin, mayroon tayong autoridad na tumayo laban sa lahat ng kapangyarihan ng kasamaan. Mayroon tayong kapangyarihan na magpahayag ng tagumpay sa bawat sitwasyon. Mayroon tayong karapatan na mamuhay sa kalayaan at sa liwanag dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Ang panalangin na ito ay magiging sandata natin, magiging kalasag natin, at magiging susi natin sa isang araw na puno ng kapayapaan at tagumpay. Ang ating bersikulo ngayong umaga ay matatagpuan sa Santiago 4:7, kung saan sinasabi ng salita ng Diyos, "Magpasakop nga kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at tatakas ito sa inyo." Napakaganda ng talatang ito dahil ibinibigay nito sa atin ang formula para sa tagumpay laban sa kasamaan. Una, kailangan nating magpasakop sa Diyos. Hindi tayo maaaring labanan ang dyablo sa ating sariling lakas. Hindi natin kayang harapin ang mga espiritong masasama sa ating sariling kapangyarihan. Ngunit kapag tayo ay lubusang nagpasakop sa Diyos, kapag tayo ay tuluyang sumuko sa Kanyang kalooban at sumunod sa Kanyang mga utos, nagiging malakas tayo sa Kanya. At pangalawa, sinasabi ng talata na labanan natin ang dyablo at tatakas ito sa atin. Hindi lamang tayo basta maghihintay, kundi aktibong lalaban tayo sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya. At kapag ginawa natin ito, garantisado ang tagumpay dahil ang dyablo ay tatakas. Walang ibang pagpipilian
kundi ang tumakas sa harap ng kapangyarihan ng Diyos na namumuhay sa atin. Ngayon, bago tayo magsimula ng ating panalangin, nais kong anyayahan kayong lahat na makiisa sa akin ng buong puso. Huwag lamang makinig, kundi aktibong manalangin kasama ko. Isara ang inyong mga mata kung kayo ay nasa lugar na ligtas gawin iyon. Itaas ang inyong mga kamay kung gustong-gusto ninyong gawin. Buksan ang inyong mga bibig at samahan akong manalangin. Magtulak ng Amen sa comment section kung kayo ay sumasang-ayon sa mga bagay na ating ipapanalangin. Ipakita sa Diyos na kayo ay seryo, na kayo ay handang makipagtulungan sa Kanya, at na kayo ay umaasa sa Kanyang kapangyarihan na gawin ang mga himala sa inyong buhay ngayong araw. Ang panalangin ay hindi lamang isang gawain, ito ay isang relasyon, isang pag-uusap, isang pakikipag-ugnayan sa Diyos na ating Ama. Kaya nga halika, samahan mo ako, at sabay-sabay nating dalhin ang ating mga pangangailangan, mga takot, mga pangarap, at mga panalangin sa harapan ng Kanyang trono ng biyaya. Habang tayo ay naghahanda ng ating mga puso para manalangin, nais kong sabihin sa inyo na ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa inyong sarili. Ito ay para rin sa inyong mga pamilya, sa inyong mga minamahal, sa inyong mga kaibigan, at sa lahat ng mga taong mahalaga sa inyo. Kapag tayo ay nanalangin hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng lahat ng taong Diyos ay inilagay sa ating buhay. Tayo ay mga tagapamagitan, mga taong tumatayo sa gitna ng Diyos at ng sangkatauhan, humihiling ng Kanyang awa at pagpapala para sa lahat. Kaya naman, habang tayo ay nanalangin ngayong umaga, dalhin natin sa ating mga isipan ang mga mukha ng ating mga asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan. Dalhin natin sa panalangin ang ating mga kapitbahay, ang ating mga katrabaho, at kahit na ang mga taong hindi pa natin kilala ngunit nangangailangan ng panalangin. Maging instrumento tayo ng pagbabago, ng pag-asa at ng kapangyarihan ng Diyos sa mundo. Ama naming mahal sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na ito na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang. Kami ay kinikilala ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan at ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Ikaw ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na nag-utos at ang lahat ay sumunod. Ang Diyos na nagbigay ng iyong bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami ay hindi karapat-dapat na tumayo sa iyong harapan, ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kami ay ginawa mong matuwid, ginawa mong banal, at ginawa mong iyong mga anak. Salamat po sa awa na iyon. Salamat po sa biyayang iyon. Salamat po sa pag-ibig na hindi namin kailanman mauunawaan ng lubusan, ngunit patuloy naming nadarama sa aming mga buhay. Ngayong umaga, kami ay nandito upang sambahin ka, upang purihin ka, at upang hilingin ang iyong presensya na mapuno sa aming mga puso at sa aming mga tahanan. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na magising kami ngayong umaga. Alam naming maraming mga tao ang hindi na nagising pa. Maraming mga tao ang nagsuffer ng malubhang sakit kagabi. Maraming mga tao ang nawala sa kanilang mga minamahal. Ngunit kami ay nandito, buhay at kumpleto dahil sa iyong awa. Hindi dahil kami ay mas mabuti kaysa kanila, hindi dahil kami ay mas karapat-dapat, kundi dahil lamang sa iyong biyaya at kabutihan. Salamat po sa hangin na aming hinihinga, sa tibok ng aming mga puso, sa lakas ng aming mga katawan, at sa klaridad ng aming mga isipan. Salamat po sa tahanan na aming tinutuluyan, sa pagkain sa aming mesa, sa damit na aming suot, at sa lahat ng material na biyayang aming tinatamasa. Ngunit higit sa lahat, salamat po sa iyong presensya na kasama namin, sa iyong Espiritu Santo na naninirahan sa amin, at sa pangakong hindi mo kami kailanman pababayaan o talikuran. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng lahat. Panginoon, kami ay kinikilala
ang iyong presensya ngayong umaga na ito. Alam naming saan man kami naroroon, ikaw ay nandyan. Alam naming anuman ang aming ginagawa, ikaw ay nakatingin. Alam naming anuman ang aming nararamdaman, ikaw ay nauunawaan. Ikaw ay isang Diyos na malapit, hindi malayo. Ikaw ay isang Diyos na interesado sa bawat detalye ng aming buhay. Hindi isang Diyos na walang pakialam. Kaya ngayong umaga kami ay nagtitiwala na ikaw ay narito kasama namin, nakikinig sa aming mga panalangin at handang tumugon sa aming mga kahilingan ayon sa iyong perpektong kalooban. Punan mo kami ng iyong presensya, Panginoon. Hayaan mo kaming madama ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Kami ay uhaw sa iyo, Panginoon. Kami ay nangangailangan ng iyo. Walang ibang makapupuno sa kahulugan ng aming mga buhay kundi ikaw lamang. Kaya halika, Espiritu Santo, at gawin mong banal ang sandaling ito. Gawin mong espesyal ang panalangin ito. At hayaan mong ang aming mga buhay ay hindi na maging pareho pagkatapos ng pagkakataong ito na makipag-ugnayan sa iyo. Panginoon, ngayong umaga, kami ay nandito upang pag-usapan ang isang napakahalaga at sensitibong paksa, ang kasamaan na nakapalibot sa amin at ang pangangailangan naming lubusang ibigay ang aming mga kaluluwa sa iyo. Panginoon, kami ay nabubuhay sa isang mundo na nasira ng kasalanan. Mula nang magkasala sina Adan at Eva sa Garden ng Eden, ang kasamaan ay pumasok sa mundo at gumawa ng kalat sa lahat ng dako. Ngayon, kami ay nakikita ang mga bunga ng kasamaang iyon sa paligid namin araw-araw. Nakikita namin ang karahasan sa mga kalye, ang korupsyon sa gobyerno, ang kawalan ng katapatan sa mga relasyon, ang paggamit ng droga at alak, ang pornografiya at immoralidad, ang kasinungalingan at pandaraya at napakaraming iba pang manifestasyon ng kadiliman. Ngunit Panginoon, kami ay naniniwala na ang kasamaang ito ay hindi dapat mag-reign sa aming mga buhay. Naniniwala kami na ikaw ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang puwersa ng kadiliman. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, kami ay may autoridad na tumayo laban sa lahat ng gawain ng dyablo at harangin ang lahat ng kasamaan na sinisikap na pumasok sa aming mga buhay. Panginoon, ang iyong salita ay nagsasabi sa amin sa Pedro 5:8 na magpakatino kayo at magbantay. Ang inyong kalaban na dyablo ay gumagala na parang umungal na leon na humahanap ng kanyang sasakmalin. Panginoon, kami ay alam na may kalaban tayo. Hindi ito isang kalaban na makikita ng aming mga mata, ngunit ito ay totoo at ito ay makapangyarihan. Ang dyablo ay may layuning sirain kami, wasakin ang aming mga pamilya, lipulin ang aming pananampalataya at dalhin kami palayo sa iyo. Ngunit Panginoon, kami ay hindi natatakot dahil mas makapangyarihan ka. Ang 1 Juan 4:4 ay nagsasabi, higit na makapangyarihan ang nasa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. Salamat po, Panginoon, na ang iyong Espiritu Santo na naninirahan sa amin ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritu ng kadiliman na gumagala sa mundo. Kaya ngayong umaga, kami ay nananalangin para sa proteksyon. Kami ay nananalangin para sa kalakasan. Kami ay nananalangin para sa discernment upang makita ang mga bitag ng kaaway at maiwasan ang mga ito. At kami ay nananalangin para sa tagumpay na sa bawat pakikipaglaban, kami ay lalabas na victorious sa pamamagitan ni Kristo. Panginoon, kinikilala namin ang aming kahinaan bilang mga tao. Kinikilala namin na sa aming sariling lakas, kami ay walang laban sa mga estratehiya ng dyablo. Kinikilala namin na maraming beses na kami ay naging biktima ng mga tukso, na kami ay nahulog sa kasalanan at na kami ay naging instrumento ng kadiliman sa halip na ng liwanag. Ngunit Panginoon, kami ay nagsisisi. Kami ay humihingi ng iyong kapatawaran para sa lahat ng aming mga pagkakasala, malalaki man o maliliit.
Kapatawaran po para sa mga pagkakataong naging makasarili kami, naging mapagmataas, naging mapanghusga at naging walang pag-ibig. Kapatawaran po para sa mga salitang masakit na aming sinabi, para sa mga gawang masama na aming ginawa, at para sa mga mabubuting bagay na dapat sana naming ginawa ngunit hindi namin ginawa. Linisin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hugasan mo ang aming mga kaluluwa at gawin mo kaming puti tulad ng niebe. Tanggalin mo ang lahat ng dungis ng kasalanan sa aming mga buhay at gawing bago kami. Salamat po na ang iyong dugo ay sapat na makapaglinis ng kahit ano pang kasalanan. Salamat po na walang kasalanan na masyadong malaki para sa iyong kapatawaran. Salamat po na kapag kami ay tunay na nagsisisi at humihingi ng kapatawaran, ikaw ay handang magpatawad at kalimutan ang aming mga pagkakasala. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay humihingi sa iyo ng proteksyon laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Una, ipinapanalangin namin ang proteksyon laban sa mga spiritual attacks. Panginoon, alam naming ang dyablo ay may maraming mga estratehiya upang atakihin kami. Minsan, ginagamit niya ang discouragement at pagkawala ng pag-asa upang gawing mahina ang aming loob. Minsan, ginagamit niya ang takot at anxiety upang paralyze kami at pigilan kaming kumilos ayon sa iyong kalooban. Minsan, ginagamit niya ang pride at kayabangan upang iparating sa amin na hindi na namin kailangan ng iyo. Minsan, ginagamit niya ang temptation at mga desires ng laman upang dalhin kami sa kasalanan. Ngunit Panginoon, ngayong umaga, kami ay nagtataas ng kalasag ng pananampalataya laban sa lahat ng burning arrows ng kaaway. Kami ay suot ang helmet ng kaligtasan, ang breastplate ng katuwiran at ang sandata ng salita ng Diyos. Kami ay naka-armor sa iyo, Panginoon, at kaya naman walang atake ng kaaway ang magtatagumpay laban sa amin. Protektahan mo kami, Panginoon, sa anumang plano ng kadiliman laban sa aming buhay. Pangalawa, Panginoon, kami ay humihingi ng proteksyon laban sa pisikal na kasamaan. Protektahan mo kami mula sa mga aksidente, sa mga sakit, sa mga kalamidad, at sa lahat ng anyo ng physical harm. Kami ay nanalangin na ang aming mga katawan ay manatiling malakas at malusog, na ang aming mga isipan ay manatiling malinaw at focused, at na ang aming mga espiritu ay manatiling matatag at puno ng pag-asa. Protektahan mo rin, Panginoon, ang aming mga pamilya. Protektahan mo ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, at lahat ng aming mga minamahal. Ilagay mo sila sa ilalim ng iyong pakpak sa lugar kung saan walang kasamaan ang makakaabot sa kanila. Bantayan mo sila sa kanilang paglabas at sa kanilang pagpasok. Bantayan mo sila sa umaga at sa gabi, at gawing ligtas silang lahat sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay. Pangatlo, Panginoon, kami ay humihingi ng proteksyon laban sa emotional at mental na kasamaan. Maraming mga tao ngayon ang nagsuffer mula sa depression, anxiety, stress at iba pang mga mental health issues. Panginoon, kami ay alam na ang isip ay isa sa pangunahing battlefield at ang kaaway ay sinisikap na kontrolin ang aming mga isipin at damdamin. Ngunit Panginoon, kami ay humihiling na ang aming mga isipan ay protektahan mo. Bigyan mo kami ng peace of mind, ng joy sa kabila ng mga circumstances at ng pag-asa kahit sa gitna ng kadiliman. Ang 2 Timoteo 1:7 ay nagsasabi, sapagkat hindi sa atin ibinigay ng Diyos ang espiritu ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Panginoon, palitan mo ang aming mga takot ng courage. Palitan mo ang aming worries ng peace. Palitan mo ang aming kalungkutan ng joy. At hayaan mong ang aming mga isipan ay puno ng mga bagay na totoo, marangal, tama, dalisay, kahanga-hanga, at karapat-dapat na purihin, gaya ng sinasabi sa Filipos 4:8. Pang-apat, Panginoon, kami ay humihingi ng proteksyon laban sa kasamaan sa aming mga relasyon.
Protektahan mo ang aming mga pamilya mula sa divisyon, away at misunderstanding. Bigyan mo kami ng pag-ibig na walang kondisyon, ng patience sa isa't isa at ng kamalayan na magpatawad kahit paulit-ulit. Protektahan mo ang aming mga kasal mula sa adultery, mula sa kawalan ng tiwala at mula sa lahat ng bagay na maaaring sumira sa aming unyon. Protektahan mo ang aming mga anak mula sa mga bad influences, mula sa addiction at mula sa lahat ng bagay na maaaring sirain ang kanilang kinabukasan. Bigyan mo kami ng wisdom kung paano sila palalakihin sa tamang landas, kung paano sila turuan ng iyong mga prinsipyo at kung paano sila maging mabuting ehemplo. Panglima, Panginoon, kami ay humihingi ng proteksyon laban sa spiritual blindness. Panginoon, maraming mga tao ngayon ang nabubuhay sa kadiliman hindi dahil wala silang access sa liwanag, kundi dahil sarado ang kanilang mga mata. Maraming mga taong hindi nakakakita ng iyong katotohanan, hindi nakakaintindi ng iyong kalooban, at hindi nakakadama ng iyong presensya dahil sa spiritual blindness. Panginoon, kami ay nanalangin na buksan mo ang aming mga espiritual na mata. Hayaan mong makita namin ang mga bagay na hindi nakikita ng natural na mata. Bigyan mo kami ng revelation at understanding ng iyong salita. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng hunger at thirst para sa iyo na hindi mabubusog ng anumang bagay maliban sa iyo. Pang-anim, Panginoon, kami ay humihingi ng proteksyon laban sa financial ruin at poverty mindset. Panginoon, alam naming ikaw ay isang Diyos ng abundance, hindi ng kakulangan. Alam naming nais mo kaming maging prosperous, hindi upang magpakasaya sa material na mga bagay, kundi upang maging blessing sa iba at makapaglingkod sa iyong kaharian ng mas epektibo. Protektahan mo kami mula sa financial attacks ng kaaway. Protektahan mo ang aming mga negosyo, ang aming mga trabaho at ang aming mga investments. Bigyan mo kami ng wisdom sa pag-manage ng pera, ng discipline sa paggastos at ng generosity sa pagbibigay. At higit sa lahat, ituro mo sa amin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kayamanan ng relasyon natin sa iyo. Panimpito, Panginoon, kami ay humihingi ng proteksyon laban sa pride at self-reliance. Panginoon, isa ito sa pinakamalaking hamon ng makataong nature, ang tendency na umasa sa sariling lakas, sa sariling katalinuhan, at sa sariling kakayahan. Ngunit Panginoon, kami ay alam na kapag kami ay nag-rely sa sarili namin, siguradong mabibigo kami. Ang Kawikaan 3:5-6 ay nagsasabi, tumitiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang magtitiwala sa iyong sariling pag-unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Panginoon, turuan mo kaming maging dependent sa iyo sa lahat ng bagay. Turuan mo kaming humingi ng iyong gabay bago kami kumilos. Turuan mo kaming makinig sa iyong boses at sumunod sa iyong direksyon kahit hindi namin nauunawaan ang buong picture. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay nananawagan din ng liberasyon mula sa lahat ng bondage na humahawak sa amin. Kung may mga addiction na kailangan naming break free from, Panginoon, gawin mo ito ngayong araw. Kung may mga bad habits na kailangan naming tigilan, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na gawin iyon. Kung may mga negative patterns of thinking na kailangan naming baguhin, Panginoon, renew mo ang aming minds. Ang Juan 8:36 ay nagsasabi, kung kayo nga ay palayain ng anak, kayo'y tunay na magiging malaya. Panginoon, kami ay naniniwala sa pangakong iyon. Kami ay naniniwala na si Jesus ay dumating upang bigyan kami ng kalayaan, hindi lamang sa hinaharap, kundi ngayon din. Kaya palayain mo kami, Panginoon. Palayain mo kami mula sa lahat ng bagay na nakakabit sa amin at pumipigil sa aming paglago. Palayain mo kami upang maging ang mga taong nais mong maging kami.
Panginoon, ngayong umaga, kami ay nag-commit din na lubusang ibigay ang aming mga kaluluwa sa iyo. Hindi kalahating puso, hindi parsyal, kundi complete at total surrender. Nais naming sabihin gaya ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Ngayon ay hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na aking ikinabubuhay sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Panginoon, nais naming mabuhay hindi para sa aming sarili kundi para sa iyo. Nais naming gawin hindi ang aming kalooban kundi ang iyo. Nais naming sundin hindi ang aming plano kundi ang iyo. Kaya aming kinukuha ang aming mga sarili, ang aming mga plano, ang aming mga pangarap at ilalagay naming lahat sa iyong altar. Gawin mo sa amin anuman ang nais mo. Dalhin mo kami kung saan mo kami nais dalhin. Gamitin mo kami kung paano mo kami nais gamitin. At hayaan mong ang aming mga buhay ay maging refleksyon ng iyong kaluwalhatian. Panginoon, ang Roma 12:1 ay nagsasabi, kaya nga mga kapatid, dahil sa awa ng Diyos, hinihimok ko kayo na ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang buhay, banal at nakalulugod na hain sa Diyos na inyong tunay na pagsamba. Panginoon, iyon ang aming ginagawa ngayong umaga. Aming ihinahain sa iyo ang aming mga katawan, ang aming mga isipan, ang aming mga emosyon, ang aming mga talento, ang aming mga resources, at ang lahat ng kami ay, tanggapin mo kami, Panginoon, gawin mong banal kami, at gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhatian. Hindi kami perpekto, Panginoon, ngunit ikaw ay perpekto. Hindi kami sapat sa aming sarili, ngunit ikaw ay sapat para sa amin. Kaya kami ay umaasa sa iyo, umaasa na gagawin mo sa amin ang mga bagay na hindi namin kayang gawin sa aming sarili. Panginoon, kami ay nanalangin din para sa aming mga pamilya ngayong umaga. Kami ay humihingi ng iyong blessing sa bawat miyembro ng aming pamilya, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Panginoon, naway protektahan mo sila, gabayan mo sila at pagpalain mo sila. Kung may sakit sa pamilya, Panginoon, gumaling ka. Kung may problema sa pamilya, Panginoon, magbigay ka ng solusyon. Kung may away sa pamilya, Panginoon, magdala ka ng pagkakasundo. Kung may pagkakahiwalay sa pamilya, Panginoon, magdala ka ng reunion. Naway maging malakas ang aming mga pamilya, Panginoon. Naway maging solid ang aming foundation na nakabase sa iyo. Naway maging center ng aming mga tahanan ng pagsamba at paglilingkod sa iyo. At naway ang bawat miyembro ng aming pamilya ay makarating sa salvation at magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga asawa namin ngayong umaga. Kung ang aming mga asawa ay may mga problema sa trabaho, bigyan mo sila ng solutions. Kung sila ay pagod, bigyan mo sila ng rest. Kung sila ay stressed, bigyan mo sila ng peace. Kung sila ay malungkot, bigyan mo sila ng joy. At kung sila ay dumududa, bigyan mo sila ng faith. Palakasin mo ang aming mga marriages, Panginoon. Gawing mas malalim ang aming pag-ibig sa isa't isa. Gawing mas matatag ang aming commitment. At hayaan mong ang aming mga kasal ay maging testimony ng iyong goodness at faithfulness. Panginoon, ipinapanalangin namin din ang aming mga anak ngayong umaga. Protektahan mo sila sa lahat ng kapahamakan. Gabayan mo sila sa kanilang mga desisyon. Turuan mo sila ng iyong mga daan. At dalhin mo sila sa point na sila mismo ay personally ay makilala ka at magdesisyon na sundin ka. Kung ang aming mga anak ay nasa school, bigyan mo sila ng wisdom at understanding sa kanilang pag-aaral. Kung sila ay nasa trabaho, bigyan mo sila ng success at promosyon. Kung sila ay may problems, bigyan mo sila ng breakthrough. At higit sa lahat, hayaan mong maranasan nila ang iyong pag-ibig at presensya sa kanilang buhay. Panginoon, ipinapanalangin namin ang aming mga magulang ngayong umaga. Salamat po sa kanila, sa kanilang sacrifices, sa kanilang pag-ibig at sa lahat ng ginawa nila para sa amin.
Kung sila ay buhay pa, Panginoon, protektahan mo sila at pahabain mo ang kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan, ng peace of mind at ng joy sa kanilang golden years. At kung sila ay nakaraan na, Panginoon, salamat po sa legacy na iniwan nila at sa mga aralin na itinuro nila sa amin. Panginoon, kami ay nanalangin din para sa aming kalusugan ngayong umaga. Salamat po sa gift ng health. Alam naming hindi ito guaranteed at maraming mga tao ang nagsuffer ngayon sa iba't ibang uri ng sakit. Panginoon, kami ay humihingi na protektahan mo ang aming mga katawan mula sa sakit. Palakasin mo ang aming immune system. Gawing healthy ang aming mga organs. Gawing malakas ang aming mga buto at kalamnan. At hayaan mong ang aming mga katawan ay magamit para maglingkod sa iyo at sa iba. Kung may nararamdaman kaming sakit ngayon, Panginoon, ipinaaabot namin iyon sa iyo. Ikaw ay Jehovah Rapha, ang Diyos na naggagaling, at kami ay naniniwala na may kapangyarihan ka na gumaling ng anumang sakit. Kaya kami ay humihiling ng iyong healing touch ngayong umaga. Hawakan mo ang mga lugar na masakit at pagalingin mo ito. Salamat po sa advanced dahil naniniwala kami na tinanggap mo na ang aming panalangin at tutugon ka ayon sa iyong kalooban. O Panginoon, kami ay nanalangin din para sa aming financial needs ngayong umaga. Panginoon, alam mo ang aming mga pangangailangan. Alam mo kung ano ang kulang sa amin. Alam mo ang mga bills na kailangan naming bayaran, ang mga utang na kailangan naming tapusin, at ang mga gastusin na darating. Panginoon, kami ay umasa sa iyo bilang aming provider. Ang Filipos 4:19 ay nagsasabi, at tutustusan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang mayamang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, kami ay humahawak sa pangakong iyon. Kami ay naniniwala na ikaw ay magpro-provide para sa lahat ng aming pangangailangan. Hindi dahil kami ay deserve, hindi dahil kami ay mabuti, kundi dahil ikaw ay faithful at ikaw ay good. Kaya kami ay humihingi ng iyong provision ngayong araw. Buksan mo ang pintuan ng oportunidad. Dalhin mo ang mga tao na magiging blessing sa amin at turuan mo kami kung paano maging good stewards ng lahat ng iyong ibibigay sa amin. Panginoon, kami ay nanalangin din para sa trabaho ngayong umaga. Para sa mga may trabaho, Panginoon, kami ay humihingi ng iyong blessing. Bigyan mo sila ng lakas na gawin ang kanilang mga responsibilities. Bigyan mo sila ng wisdom sa pag-deal sa kanilang bosses at co-workers. Bigyan mo sila ng favor sa mata ng kanilang employers. At kung oras na para sa promotion o increase, Panginoon, gawing posible iyon. Para naman sa mga walang trabaho, Panginoon, kami ay espesyal na nanalangin. Bigyan mo sila ng trabaho, Panginoon. Hindi lamang anumang trabaho, kundi ang tamang trabaho para sa kanila. Ang trabaho na aakma sa kanilang skills, sa kanilang passion at sa iyong calling para sa kanilang buhay. Buksan mo ang mga pintuan na sarado at dalhin mo sila sa lugar na iyong inihanda para sa kanila. At para sa mga may business, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang negosyo, paramihin mo ang kanilang customers, dagdagan mo ang kanilang profits, at turuan mo silang mag-operate ng may integrity at kasiyahan. Panginoon, ngayong umaga, kami ay nag-declare ng mga bagay sa aming buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, at kapag kami ay nag-declare nito sa pananampalataya, ito ay may power na baguhin ang aming circumstances. Kaya Panginoon, kami ay nag-declare ngayong umaga na kami ay higit na tagumpay sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Roma 8:37. Kami ay nag-declare na walang weapon na nakabalangkas laban sa amin ang magtatagumpay ayon sa Isaiah 52:17. Kami ay nag-declare na ang Diyos ay para sa amin. Kaya sino ang makakalaban sa amin ayon sa Roma 32:31.
Kami ay nag-declare na kami ay maaaring gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa amin, ayon sa Filipos 4:13. Kami ay nag-declare na ang Panginoon ay aming pastol, kaya hindi kami makukulangan, ayon sa Salmo 23:1. Kami ay nag-declare na kami ay blessed sa lungsod at blessed sa bukid, ayon sa Deuteronomio 28:3. Kami ay nag-declare na ang aming mga anak ay paparusahan ng Panginoon at malaki ang kanilang kapayapaan, ayon sa Isaiah 54:13. Kami ay nag-declare na ang Panginoon ay nagbibigay sa amin ng thoughts ng peace at hindi ng evil, upang bigyan kami ng expected end, ayon sa Jeremias 29:11. Kami ay nag-declare na kahit lumalakad kami sa valley ng shadow of death, hindi kami matatakot sa kasamaan dahil ang Diyos ay kasama namin, ayon sa Salmo 23:4. Kami ay nag-declare na ang Panginoon ay aming light at salvation, kaya sino ang dapat naming katakutan, ayon sa Salmo 27:1. Kami ay nag-declare na ang aming youth ay marirenew tulad ng eagle, ayon sa Isaiah 40:31. Kami ay nag-declare na sa Diyos, kami ay makakagawa ng matalinong pagkilos, ayon sa Salmo 60:12. Kami ay nag-declare na ang Panginoon ay nag-open sa amin ng windows ng heaven at binubuhos ang blessing na walang sapat na lugar para tanggapin, ayon sa Malakias 3:10. Kami ay nag-declare na lahat ng bagay ay gumagawa para sa aming kabutihan dahil kami ay umiibig sa Diyos, ayon sa Roma 8:28. Kami ay nag-declare na ang joy ng Panginoon ay aming lakas, ayon sa Nehemias 8:10. Panginoon, ngayong umaga, kami ay nag-declare din ng aming identity sa iyo. Kami ay nag-declare na kami ay mga anak ng Diyos, ayon sa Juan 1:12. Kami ay nag-declare na kami ay chosen generation, royal priesthood, holy nation, ayon sa 1 Pedro 2:9. Kami ay nag-declare na kami ay mga ambassador ni Kristo, ayon sa 2 Corinto 2:20. Kami ay nag-declare na kami ay mga joint heirs kasama ni Kristo, ayon sa Roma 8:17. Kami ay nag-declare na kami ay wonderfully made, ayon sa Salmo 139:14. Kami ay nag-declare na kami ay loved ng walang kondisyon, accepted ng tuluyan, at forgiven ng completely. Kami ay nag-declare na ang aming past ay hindi na nagde-define sa amin, ang aming mistakes ay hindi na humahawak sa amin, at ang aming future ay bright dahil ito ay hawak ng Diyos. Panginoon, habang tayo ay nagtatapos na ng panalangin ito, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng bagay na iyong ginawa, ginagawa, at gagawin pa sa aming buhay. Salamat po sa iyong patience sa amin, sa iyong faithfulness na walang hangganan, at sa iyong pag-ibig na walang kondisyon. Salamat po na kahit hindi kami perpekto, ikaw ay patuloy na tumatanggap sa amin. Salamat po na kahit maraming beses na kami ay nabigo, ikaw ay hindi kailanman sumuko sa amin. Salamat po na ang iyong mercies ay bago tuwing umaga, at na ang iyong compassion ay hindi nauubos. Salamat po sa lahat ng tangible blessings na aming natanggap, pero higit sa lahat, salamat po sa intangible blessing ng iyong presensya na kasama namin araw-araw. Panginoon, habang kami ay lalabas mula sa lugar na ito ng panalangin at haharap sa mundo, kami ay humihingi ng iyong continued presence. Sumama ka sa amin sa aming mga trabaho, sa aming mga paaralan, sa aming mga negosyo, at saan man kami pupunta ngayong araw. Gabayan mo ang bawat hakbang na aming gagawin. Kontrolin mo ang bawat salita na aming sasabihin. Direksyonin mo ang bawat desisyon na aming gagawin. At hayaan mong sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ay napupuri at ang iyong pangalan ay napapataas. Gawing productive ang araw na ito, Panginoon. Gawing meaningful ang bawat sandali at gawing fruitful ang bawat interaction na aming magkakaroon sa ibang mga tao. Panginoon, kami ay humihingi din na patuloy mong turuan kami kung paano mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa iyo. Turuan mo kami kung paano magmahal ng walang kondisyon, kung paano magpatawad ng walang hangganan, at kung paano maglingkod ng walang inaasahan na kapalit.
Turuan mo kami kung paano maging humble sa gitna ng success, kung paano maging matapang sa gitna ng takot, at kung paano manatiling tapat sa gitna ng tukso. Turuan mo kami kung paano maging salt at light sa mundo, kung paano maging instrumental sa pagdadala ng iba kay Kristo, at kung paano maging reflection ng iyong character sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, kami ay nag-commit na ang araw na ito ay hindi para sa amin, kundi para sa iyo. Kami ay nag-commit na ang bawat gawain na aming gagawin, kahit gaano pa ito kasimple o mundane, ay gagawin namin para sa iyong kaluwalhatian. Kami ay nag-commit na ang bawat salita na aming sasabihin ay magiging words ng encouragement, ng truth at ng love. Kami ay nag-commit na ang bawat thought na aming iisipin ay magiging pure, noble, at pleasing sa iyo. Tanggapin mo ang aming commitment na ito, Panginoon, at bigyan mo kami ng grace at lakas na tuparin ito. Panginoon, kami ay nanalangin din para sa mga taong makakaharap namin ngayong araw. Para sa mga taong makakakilala namin sa unang pagkakataon, gawing pleasant at memorable ang aming encounter. Para sa mga taong regular naming nakakasalamuha, bigyan mo kami ng patience at understanding sa pag-deal sa kanila. Para sa mga taong difficult o challenging, bigyan mo kami ng grace at wisdom kung paano kami mag-respond. At para sa mga taong nangangailangan ng iyo, gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong pag-ibig at liwanag sa kanilang buhay. Panginoon, bago kami tuluyang magtapos, kami ay nais ipanalangin ang aming nation at ang aming government. Panginoon, ang bansa namin ay nangangailangan ng iyo. Nangangailangan ng iyong wisdom ang aming mga leaders. Nangangailangan ng iyong healing ang aming economy. Nangangailangan ng iyong justice ang aming justice system. Kaya kami ay humihingi, Panginoon, na intervene ka sa aming bansa. Itayo mo ang mga taong matuwid sa posisyon ng autoridad. Alisin mo ang corruption at kasamaan sa gobyerno. Magdala ka ng revival sa aming lupain. At hayaan mong ang aming bansa ay maging nation na tunay na sumusunod sa iyo. Panginoon, kami ay nanalangin din para sa Global Church ngayong umaga. Palakasin mo ang church, Panginoon. Unify ang mga believers sa buong mundo. Protektahan mo ang mga missionaries na nasa dangerous places. Bigyan ng courage ang mga believers na napipersecute dahil sa pananampalataya. Bigyan ng resources ang mga ministries na gumagawa ng iyong gawain. At magdala ng fresh wind ng revival na mag-sweep across nations at magdala ng millions ng mga kaluluwa sa iyong kaharian. Panginoon, kami ay nanalangin para sa mga taong hindi pa nila kilala si Jesus bilang personal Savior, para sa mga taong lost, confused, at walang direksyon sa buhay, para sa mga taong suffering, hurting, at desperate, para sa solusyon. Panginoon, ihatid mo sa kanila ang gospel. Dalhin mo sa kanila ang mga taong magsasabi sa kanila tungkol sa iyo. Buksan mo ang kanilang mga puso at isipan para tanggapin ka. At dalhin mo sila sa point ng salvation kung saan sila ay tatanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, kami ay nanalangin din para sa community ng channel na ito. Salamat po sa bawat isa na nanonood, na nanalangin at na sumusuporta. Panginoon, pagpalain mo sila ng abundant. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin, gawing totoo ang kanilang mga pangarap. At gamitin mo ang channel na ito upang magdala ng pag-asa, ng encouragement at ng spiritual growth sa kanilang buhay. Kami ay nanalangin din na lumaki ang community na ito, hindi para sa glory ng tao, kundi para sa iyong glory lamang. At hayaan mong maraming buhay ang mabago, maraming kaluluwa ang maligtas, at maraming puso ang mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng ministry na ito. At ngayon, Panginoon, habang kami ay naghahanda ng magsimula ng aming araw, kami ay humihingi ng iyong final blessing.
Basbasan mo kami, Panginoon, sa aming paglabas at sa aming pagpasok. Basbasan mo kami sa aming pagkain at sa aming pag-inom. Basbasan mo ang gawain ng aming mga kamay. Basbasan mo ang mga salita ng aming mga bibig. Basbasan mo ang mga naiisip ng aming mga isipan. At basbasan mo ang mga tao na makakasalamuhan namin ngayong araw. Ang bilang 6:24-26 ay nagsasabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paharapin ka nawa ng Panginoon at mahabag sa iyo. Itingala ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan. Panginoon, ito ang aming panalangin ngayong umaga. Basbasan mo kami, protektahan mo kami, at bigyan mo kami ng iyong peace na lampas sa aming pag-unawa. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming ipinanalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang pangalang may kapangyarihang magligtas, magpagaling at maglaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos ng video na ito, nais kong anyayahan kayong lahat na makiisa sa akin sa paggawa ng 3 mahalagang bagay. Una, kung ang panalangin ito ay nag-bless sa inyo, kung ito ay tumama sa inyong puso, at kung kayo ay nakaramdam ng presensya ng Diyos habang tayo ay nanalangin, please comment Amen sa comment section. Hayaan ninyong malaman ko na kayo ay nanalangin kasama ko at na kayo ay believing God para sa mga dakilang bagay. Ang inyong Amen ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay isang declaration ng faith, isang agreement sa lahat ng sinabi natin, at isang statement na kayo ay standing sa mga promises ng Diyos. Pangalawa, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na ito, I encourage you na mag-subscribe ngayon. Pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell para hindi kayo makakaligtaan ng mga bagong panalangin at biblical content na aming ino-upload regularly. Ang channel na ito ay dedicated sa pagtulong sa inyo na lumago sa inyong spiritual journey, sa pag-encourage sa inyo sa inyong faith, at sa paggabay sa inyo sa inyong walk with God. By subscribing, kayo ay nagiging parte ng isang community ng mga believers na nagsusuporta sa isa't isa, nanalangin para sa isa't isa, at lumalaki together sa pananampalataya. At pangatlo, share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, at sa lahat ng mga taong sa tingin ninyo ay makikinabang dito. May alam ba kayong someone na dumaan sa mahirap na panahon? May kilala ba kayong taong nangangailangan ng encouragement? May kakilala ba kayong taong naghahanap ng Diyos? I-share ninyo sa kanila ang video na ito. Maaaring ito ang instrument na gagamitin ng Diyos para baguhin ang kanilang buhay. Hindi natin alam kung gaano karaming buhay ang maaaring matransform sa pamamagitan ng simpleng act ng pag-share. Kaya gawin natin ito, hindi para sa glory natin, kundi para sa glory ng Diyos at para sa kabutihan ng mga taong nangangailangan ng Kanya. Mga minamahal kong kapatid, salamat sa inyong oras ngayong umaga. Salamat sa inyong willingness na manalangin kasama ko. Salamat sa inyong openness sa mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin. At higit sa lahat, salamat sa inyong commitment na sundin si Kristo at mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya. Sana ay maging blessed ang inyong araw. Sana ay maramdaman ninyo ang presensya ng Diyos sa bawat sandali. Sana ay makita ninyo ang Kanyang kamay na gumagalaw sa inyong buhay. At sana ay maging instrumento kayo ng Kanyang pag-ibig at liwanag sa mundo. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatili kayong blessed, manatili kayong protected, at manatili kayong faithful. Ang Diyos ay sumainyo at naway ang Kanyang mukha ay magniningning sa inyo at magbigay sa inyo ng walang hanggang kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.